The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. We are the Church of the Good Shepherd. We are inviting you to click like, share this video, and be engaged as we share God's vision to our online community. Disciples, be present and engage in our online classes. Live class every Sunday at 3 p.m., School of Leaders 1 every Sunday at 4 p.m., School of Leaders 2 every Sunday at 5 p.m., and School of Leaders 3 every Thursday at 7 p.m. There is power when we pray. Be part in our daily prayer at home every 5 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. Leaders, stay tuned to our online leaders meeting together with our beloved Pastor Rami Henares Jr. every Tuesday at 7 p.m. Let's be involved and enjoy our journey in the Lord and His vision. Thank you and God bless. The Church of the Good Shepherd aims to make the vision of God manifest in the lives of people. People come not just to hear the Word of God, but at the same time train them as a disciple of the Lord Jesus Christ. Every Sunday after the worship service in the morning, disciples come in the afternoon to be trained in the class. Discipleship training consists of life class, where people learn how to live a life according to the will of God. After life class, they will level up and be trained to become a disciple and leaders through a class that we called as School of Leaders 1, 2, and 3. Though the pandemic strikes, discipleship training never stops. Life class and even School of Leaders 1, 2, and 3 transition to virtual classes. The teachers, together with the students, engage in learning and applying the vision of the Lord Jesus Christ to win, to consolidate, to disciple, and to be a leader that also reaches other people. Truly, Christ Church and His disciples will continue to grow and mature despite of the pandemic that strikes the world, because we are the church and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd. We are inviting you to click like, share this video, and be engaged as we share God's vision to our online community.
Disciples, be present and engage in our online classes. Life class every Sunday at 3 p.m., School of Leaders 1 every Sunday at 4 p.m., School of Leaders 2 every Sunday at 5 p.m., and School of Leaders 3 every Thursday at 7 p.m. There is power when we pray. Be part in our daily prayer at home every 5 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. Leaders, stay tuned to our online leaders meeting together with our beloved Pastor Rami Henares Jr. every Tuesday at 7 p.m. Let's be involved and enjoy our journey in the Lord and His vision. Thank you and God bless. The Church of the Good Shepherd aims to make the vision of God manifest in the lives of people. People come not just to hear the Word of God, but at the same time train them as a disciple of the Lord Jesus Christ. Every Sunday after the worship service in the morning, disciples come in the afternoon to be trained in the class. Discipleship training consists of life class, where people learn how to live a life according to the will of God. After life class, they will level up and be trained to become a disciple and leaders through a class that we called as School of Leaders 1, 2, and 3. Though the pandemic strikes, discipleship training never stops. Life class and even School of Leaders 1, 2, and 3 transition to virtual classes. The teachers, together with the students, engage in learning and applying the vision of the Lord Jesus Christ to win, to consolidate, to disciple, and to be a leader that also reaches other people. Truly, Christ Church and His disciples will continue to grow and mature despite of the pandemic that strikes the world, because we are the church and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life, evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually, devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority, love, honor, and respect my leaders. Commitment to time, manage, and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship, accountability, and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation.
Magandang umaga muli sa ating lahat and welcome sa ating morning simbahay. Ating wini-welcome lahat nating mga pastors, mga leaders, mga cell group members, lahat po nating mga kasama sa ating paglilingkod kay Lord, mga disciples natin at ang ating mga disciplers, ay wini-welcome po natin lahat ng mga nanay at tatay at kabataan na nandito sa online platform, Luzon, Visayas at Mindanao, at ang mga kapatid natin na mga nasa abroad na patuloy na sumasamba sa Diyos dito sa online platform at nasa iba't ibang sulok ng mundo, ay welcome po sa ating morning simbahay. At sa ating pagsimula, tayo po ay manilangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa panibagong buhay at lakas na binigay mo sa amin. Salamat po, O Diyos, sa iyong pagsama sa amin dito sa online platform upang marami po ang mahatiran na iyong mga salita. I pray, let your presence be upon us today. Alam namin, Panginoon, you are Spirit and you are unlimited and your word spread in different areas, in different places, O God. And I pray, let your Holy Spirit work in the midst of us today. Sa iyo po namin pinagkatiwala ang lahat. In Jesus' name I pray. Amen. Sama-sama po nating damhin ang mga awiting ito. Sabayan po natin ang CGS Philippines Worship Team. We are no longer slaves because of you. Thank you, Jesus. Oh, we worship you, Lord. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Oh, yes, I am. From a mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again to a family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Once again, I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Oh, yes, I am. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Yes. Fill us up with your presence. I am surrounded by the arms of a Father. I am surrounded by songs of deliverance.
Praise God sa mensahe na ating narinig sa mga narinig natin sa ating mga musicians. Isang kalakasan po sa atin ito at isang reminder ang mga mensahe na ating narinig at atin po itong sama-samang pagsaluhan din ang salita ng Diyos. Handa natin ating mga notebook, ang ating mga ballpen at ganun din ang ating mga Biblia. Tingnan natin ang ating pag-usapan ngayon sa Romans chapter 1 verse 1. Paul, a bondservant of Christ Jesus, called as an apostle, set apart for the gospel of God. Ito po ang ating pag-usapan sa umagang ito. Just only one verse. Ngunit ang verse na ito ay punong-puno siya. Ang verse na ito ay punong-puno siya ng mensahe para sa ating lahat. Ang nais kong ipaabot sa atin ngayong umaga ay yung ina-address ni Pablo patungkol sa kanyang sarili. That is why ang ating paksa sa umagang ito is the importance of knowing your identity. Ang kahalagahan na malaman mo, makilala mo ang iyong pagkatao. Kasi pag sinabing identity, pagkakakilanlan, no, sa Tagalog, pagkakakilanlan sa iyong sarili. So you need to know yourself, what really is your identity. At ito ang ating himay-himayin dahil si Pablo sa kanyang bunga dito sa Romans chapter 1 verse 1, kanyang in-emphasize kung sino siya nang nakilala niya si Jesus Christ. Kasi your identity manifest in your daily life. Nagmamanifest yan sa iyong araw-araw na pamumuhay kung sino ka. Kaya mahalaga ang pagkakakilanlan. Kung sino ka, bakit ka nandito sa mundong ito. Kaya sa umagang ito, ating alamin ano bang pagkakakilanlan ni Pablo sa kanyang sarili. Ano bang pagkakakilala niya sa kanyang sarili. Ang sabi ni Pablo, nag-start siya, number 1, si Pablo is a bondservant of Christ Jesus. That is number 1 point. Una, pinakilala ni Paul kung sino siya. Sabi niya, Paul, a bondservant of Christ Jesus. So pag sinabi nating bondservant, is one owned by another. So hindi lang siya servant, kundi bondservant. Pag sinabi nating bondservant, may nagmamay-ari sa iyo. So they do not have anything that is their own. Walang anumang meron ka, pag-aari ka ng master. So si Paul, alam niyang identity niya, pagmamay-ari siya ng Diyos. Pagmamay-ari siya ni Jesus Christ. Kaya sabi niya, Paul, a bondservant of Christ Jesus. So sino ba nasa ilalim kanino? Nasa ilalim si Pablo ni Jesus Christ. So that is why, importante na alam natin ang identity natin para alam natin yung galaw natin sa mundong ito. If you don't know your identity, pupwedeng mali ang ginagawa mo araw-araw. Parang katulad niyan. Ang toothbrush ay para sa ngipin. The identity of a toothbrush is linisin ang mga ngipin natin. Pero kapag hindi mo alam gamitin ang toothbrush, gagamitin mo siya panglinis ng tainga. So hindi siya bagay. Ibig sabihin, kahit ang mga bagay na walang kabuhay-buhay, alam natin paano gamitin yon, mga kapatid. Nakita po ninyo? Mahalaga ang tinatawag na identity. Ang ballpen, ginagamit yan sa panulat sa ating mga papel. So that's the identity ng mga ballpen po natin, mga kapatid. So naggagamit lamang siya panulat. No? At kapag ginamit mo yan sa iba, hindi na siya nababagay. Di po ba? Ang aparador, kung may mga aparador tayo, may mga cabinet po tayo, nilalagyan natin yan ng mga tuyong damit. Doon natin nilalagay sa ating mga cabinet or aparador. Walang tao na naglalagay ng ulam sa aparador. O walang naglalagay sa refrigerator ng mga damit. Kasi hindi yan naaangkop.
So you know your identity even sa mga gamit po natin. So ganun din tayo. Kapag hindi mo alam ang identity mo sa mundong ito, ang ginagawa mo, hindi pala yon ang gusto ng Diyos. That is why, may lesson tayong makukuha kay Paul. Si Paul, kilala niya sarili niya. Nang nakilala niya si Jesus Christ, sabi niya, Paul, a bondservant of Jesus Christ. Kaya si Pablo, control niya ang sarili niya at ang master niya ang nasusunod. That is why, si Pablo, sabi niya, for to me to live is Christ and to die is gain. Ibig sabihin, nabubuhay siya ayon kay Kristo. Ibig sabihin, si Pablo, obedient kay Jesus Christ. Si Pablo, nasa ilalim ng kapangyarihan ni Jesus Christ. Kaya ang ginagawa ni Pablo, kung ano ang gusto ng Master. So yun dapat ang makita natin, na we are a bondservant of Jesus Christ. Kasi if you are not a bondservant of Jesus Christ, tanggalin na natin si Jesus Christ dyan. Anong ilalagay mo dyan? A bondservant of my wife or my husband. Kaya maraming mga misis, talagang parang alipin sila ng husband nila. Hindi nakaka-cell group, hindi dumadalo sa gawain, kasi sobrang pinagsilbihan ng asawa. Tama naman yon. Pero kung ikaw, naubos ng oras mo panahon sa asawa mo, wala ka ng panahon sa Diyos, something is wrong. Ilagay mo sino ka. Kung may asawa ka, ang family importante. Pero may time ka dapat na binibigay din sa nagbigay ng kaligtasan sa atin. Ang iba, binigay na nila buhay nila sa misis. Kaya tawag nila sa misis nila, commander eh. Diba? Saan ka nakakita? Ang wife mo naging commander. O di tagasunod ka ng misis mo. So sa madaling salita, importante na you know your identity. Kasi kung sa pamilya natin, dapat lahat tayo nagpapasakop sa makapangyarihan sa lahat. Walang iba kundi si Jesus Christ. Mga anak mo, kasama yung husband mo or your wife, kasi all of us are bondservant. Nino? Ni Jesus Christ. Kaya pag tinanggal mo si Jesus Christ dito, iba bondservant ng mga online games. Kaya marami dyan nasisira ang buhay, no? At marami dyan, mga kapatid, ay napapahamak. No? Naglalaro lang kunyari hanggang sa sila'y nagkakaroon na ng connection sa isa't isa, hanggang sa sila'y magkita, hanggang sa may mangyari na. So mapapansin natin, even sa technology, ginagamit ng kaawayan. That is why, importante itong ating pinag-usapan. If you don't know your identity, your operation every day is wrong. So bakit may mga nagsusugal? Bondservant sila ng mga vices. Bondservant sila ng tinatawag ng mga bagay na mali. Kasi they don't understand. They don't know who they are. Kaya nga, kapag alam mong identity mo, may fulfillment ka. Meron kang accomplishment. Because you are a bondservant of the Lord Jesus Christ. You are not bondservant of yourself. You are not bondservant of the world. You are not a bondservant of Satan. You are not a bondservant of your wealth. You are a bondservant of Jesus Christ. So hindi ka alipin ng pera. Hindi ka alipin ng mundo. Hindi ka alipin ng sarili mo. Alam nyo, pag alipin ka ng sarili mo, madrama ka, marami kang issue, marami kang excuses, marami kang tinatawag na dahilan. Kaya tandaan natin, pag bondservant, wala kang marinig sa bibig niya ng mga dahilan, mga excuses. Malalaman mo ang tao pag may ibang master eh. Hindi ako pupwede, marami akong trabaho, marami akong gawain, may asikasuhin pa ako sa bahay. Kasi alipin siya ng sarili niya. Ang tao na alipin siya ng kapangyarihan ng Diyos, ang master na si Jesus Christ, mula nang makilala niya si Kristo, wala kang maririnig na dahilan. Sunod lang yan ng sunod. Yun ang picture ng bondservant. Pag sinabi bondservant, hindi yan katulad ng servant. Ang bondservant, ganito yan, inaalaw ka nang umalis, pero hindi ka aalis. Yun ang bondservant.
mas nagustuhan mo ang master. Di ba si Jesus Christ nag-imbita, o kayo, nabusog kayo, baka gusto niyo na ring umalis. Pwede na kayo umalis. Pero ano sabi ni Peter? Panginoon, bakit kami aalis? Nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Yun ang statement ng mga bondservant. Yung pinapaalis ka na, pinapalaya ka, pero ayaw mo umalis dahil nasa kanya, nakita mo malaki benefit mo sa kanya. Ang tawag noon, bondservant. Ganon si Paul. Nung na-convert si Pablo, for to me to live is Christ, and to die is gain. Na-embodied na si Paul ng kapangyarihan ni Kristo. Kaya kahit binagbantaan siyang patayin, kahit nabilanggo siya, kahit naranasan niyang maghikahos ng kahirapan, hindi na siya bumitaw sa Diyos. Talagang kaya nga ang unang bungad niya, Paul, a bondservant of Christ. Kaya ikaw, sino pinaglingkuran mo ngayon? Si Satan? Asawa mo? Kayamanan mo? Saan ka nag-uubos ng oras mo? Yan ang mangyayari, kapatid. If you don't know your identity, gagawin mong isang bagay na hindi para sa iyo, mga kapatid. Kaya dito nakita ko nga, katatapos lang ng ating tinatawag na Encounter God Retreat. Saan ka nakakita na may dumating galing ng Japan, galing ng Taiwan, galing ng South Korea, no? Umuwi sila at iba galing ano bang bansa ay talagang umuwi sila. Bakit? Kasi bondservant sila ni Jesus eh. At pagkatapos sila'y naging guide sila, ang iga-guide nila galing pa ng mga provinces. Meron sa atin na nag-encounter galing ng Tarlac, ng Abra, galing pa sila ng Cebu, galing ng Iloilo, galing ng Bacolod, ng Negros Occidental. Magtataka ka, ba't nagbiyahe sila papunta dito sa Manila? Kasi, nakita nila ang tunay na katuparan ng buhay na magbibigay ng fulfillment sa kanila. Biro mo, pumunta lamang sila dito para pagkatapos na mag-encounter, uwi na sa ibang bansa. Why? Nakita nila, yun ang larawan ng isang bondservant eh. Kahit gumastos ka ng malaki, kahit may mga discomfort kang maranasan, you want to bless other people na kailangan ng spiritual guidance. Mga guide yun. At ang ginaguide pa nila galing ng probinsya. At yung iba naman nag-encounter sila, nag-ipon talaga sila para ma-encounter nila si Jesus Christ. So they forget about themselves. They forget about their comfort. Yun yung mga taong patay na sa sarili. Alipin na sila ni Jesus Christ. And we really praise God, mga kapatid. We have more than 200 in attendance sa ating encounter. Why? Ito yung mga tao na talagang nagpailalim sa galaw ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Ito yung tinatawag nating a bondservant of Jesus Christ. Kaya ang malayo, malapit, ang mahirap, madali, ang mahal, mura lang. Why? Si Kristo na nasusunod sa buhay nila. Kaya malalaman mo ang galawan natin sa ating Christian world. No? Maraming nagsasabi Christian pero maraming dahilan. Ibig sabihin, hindi niya master si Christ. Ang nagmamaster sa kanya, sarili niya. Tandaan po natin, maraming kilala si Kristo pero siya pa rin ang maghahari sa puso niya. Kaya nga sabi ng awitin, maghari ka. Pag naging hari si Kristo sa buhay natin, siya masusunod. No? Siya masusunod. Kaya dapat yung identity natin, we are followers of Jesus Christ. Kasi, nagpapakita yan ng identity mo. No? Ang iba, followers of their friends. Followers of their husband or wife. Pero ang maganda, nakakonect si Christ palagi sa buhay mo. Pamilya mo, kasama mo dyan. Kaya walang conflict ang family, mga kapatid. Kaya dito, nais kong ipaabot sa atin, you need to know your identity.
If you know your identity, every day sa buhay mo, hindi ka nagsasayang ng oras o panahon. Ginagawa mo lahat para kay Kristo. No? Sabi nga ni Pablo, I am crucified with Christ. Pinako na akong kasama ni Kristo. Hindi na akong nabubuhay, kundi si Kristo nang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ito'y ginagamit ko para sa Kanya. See? That's the statement of a bondservant of Jesus Christ. Patay na sarili mo at si Kristo na ang nasusunod sa buhay mo. Yun ang bondservant, mga kapatid. Kaya si Pablo, nakikita natin, ang galawan niya konektado sa kanyang identity. He is a bondservant of Jesus Christ. At ito yung gusto kong emphasize sa atin. Know your identity. Are you a bondservant of Jesus Christ? Sino ang sumasakop at nag-iimpluwensya sa buhay mo? Baka mga wrong people. Kaya nagiging mababaw. Baka mga wrong people ang kasama mo. Nasa surrounding mo. Di po ba? Baka mga wrong priorities ang ginagawa mo because ikaw ang master sa sarili mo. That is why, makikita natin, hitik sa mga bunga si Pablo. At siyang pinakamaraming sinulat sa Bible. Alam niya ang galawan niya bakit siya nabubuhay sa mundong ito. Kaya tanong ko sa atin, are you a bondservant of Jesus Christ? That's the question. Sino kumokontrol sa buhay mo? Di po ba? Sino ang sumasakop sa buhay mo? Lumalabas yan sa oras, sa wealth, sa lakas, kung saan mo dinadala ang lakas mo, ang oras mo, at ang kayamanan mo, yun ang umaalipin sa iyo. Yun ang, diyan malalaman kung sino ang master mo, mga kapatid. Kaya, you need to know your identity. Second, sabi ni Pablo, Paul, a bondservant of Christ Jesus, called as an apostle. That's number 2. Alam ni Pablo ang identity niya. Nung si Pablo hindi niya alam ang identity niya, pinapatay niya ang mga Kristiyano. Kumbaga, ayaw niya na may mga bagong nakikita siya ng mga bagong katuruan. Pinapatay niya. Killer siya ng mga Christian. Pero na ma-encounter niya si Jesus Christ, kinausap siya ng Panginoon. Kaya si Pablo dumaan din sa encounter eh. Si Zacchaeus dumaan din sa encounter. Nakita niyo mga kapatid? Mahalaga ang ma-encounter si Jesus Christ. Kaya nga katatapos ng encounter natin, kaya yung mga hindi pa nag-encounter, kailangan next year mag-encounter kayo. Importante yan. That is the milestone of discipleship. Importante yon, no? May kakaibang nangyayari sa encounter. Kaya si Pablo na na-encounter niya si Jesus Christ, ito statement niya ngayon. Called as an apostle. Nabuksan ang mata niya eh. Binulag siya ng Diyos. Nabuksan siya ngayon, spiritual eyes niya. Hindi pala ako tinawag para pumatay ng tao. Tinawag ako para maging missionary. Because apostle is equivalent to missionary today. Kaya si Pablo nagtatravel siya sa ibang lugar nung nakakilala siya sa Panginoon. Sa Pilipos, sa Epeso, yun ang mga sulat niya. Sa Roma, sa Corinto. Kasi na-realize niya, una, bondservant ako ni Christ and an apostle of Christ. Proud siya. No? Ang iba kasi proud, cold as a blogger. Wow, proud pa siya. Minsan, alam niyo, naasiwa ako minsan, nanay na, kumikinding pa sa kumikinding pa sa Facebook para akong, hindi ko alam kung ano naramdaman ko, tumatayo balahibo ko eh. Di ba? Yung parang hindi ganitong refined to dati, pero ngayon, no, ang gaslaw na gumalaw sa online. Pero mo, the whole world, nakikita ka, kumikinding ka. Hindi mo kasi alam kung ano ka dito sa mundong ito. Hindi mo alam na kapag wala ka sa Panginoon, kung ano-anong pinagkakalat natin dyan sa social media para lang makot natin yung attention ng maraming tao. Di ba? Nakita niyo mga kapatid? Kaya hindi ko ma-imagine kung meron ako ditong media team na makita na
unti-unting naguhubad, tapos sumasayaw. Di ba? Parang, siguro doon ako matitisod talaga kung nakita ko yung ang mga media ko at musician na, ano nangyayari sa inyo? Di ba? So nakikita ninyo kapag buksan nyo ang social media, ang ating mga online platform, makikita nyo parang, if you know your identity, kahit may this is not her identity. Yung trying hard ba, nakita nyo, nagta-trying hard na hindi naman ikaw yun. If you don't understand your identity, magkakalat ka sa social media. O magkakalat ka, sa ating online platform or kaya diyan sa tinatawag nating technology, mga kapatid. Maraming nagkakalat diyan because they don't understand their identity. Pero yung mga post mo, un-Christian, tapos nagpo-post ang iba ng mga Christian posting para lang makakuha sila ng mga tao, pero hindi naman siya disciple. Kita niyo mga kapatid? Minsan ginagamit ang Word of God para lang may maklaim. Pero tandaan natin, if you know your identity, you reach out people, kasi utos ng Diyos yan eh. But that is, hindi yung prime hindi yung prime motive mo na sumunod kay Meta. Diba? So, hindi natin alam ang marami na didiktahan dyan. No? So, tandaan natin, si Pablo alam niya, tinawag ako bilang apostol. Ibig sabihin, tinawag ako bilang misyonaryo. Kaya ang galaw ni Pablo, nakita ba hindi siya called as a dancer? Wala eh. Di ba? So alam ni Pablo, galing to sa Lord, tinawag ako na maging apostle. Hindi ako tinawag na singer. Hindi ako tinawag na dancer. Hindi ako tinawag na isang masasabi nating vloggers. Tinawag ako as an apostle. Nakita niyo mga kapatid? That is why you must know your identity. Sa time natin ngayon, anong pagkatawag sa iyo ng Diyos? Tatanungin ko kayo ngayon. Lagay nyo dyan sa inyong mga comments at pag-engage natin. Diba? Kung hindi ka apostle, anong pagkatawag sa iyo? Called as an online gamer. Ganun ka ba, kapatid? Diba? Anong pagkatawag sa iyo? No? Called as an celebrity. So kung feeling mo, lagay mo dyan. Pero if you don't know anong tawag sa iyo, something is wrong. Mga kapatid. Kaya ito palala ko sa atin. Being a leader is not an accident. You are called as a leader. You are called as a pastor. Tandaan natin yan. You are called as a leader of leaders. Hindi ka lang tinawag na Christian, after that wala nang ginawa. Maraming ganyan. Christian lang. Pero critic. Number one na critic. Christian critic. Kristiyano na puno ng dahilan. Pero iba yung, I am called as a leader. I am called as a leader of leaders. Ibig sabihin si Pablo may confidence, called as an apostle. Then pinapractice ni Pablo yung identity niya. Tumatawid siya sa iba't ibang lugar. Mga kapatid. Sa ating natapos na encounter, I was really blessed. They know their calling. Bakit? Saan ka nakakita? Mamasahe ka, galing ka sa ibang bansa para ipag-pray lang yung mga delegates mo na galing din sa ibang provinces. Because you know your calling. You are called as a discipler to disciple others. So kapag ikaw nabubuhay everyday, hindi ka eaters lang, called as an eaters. Pangit, di ba? Tinawag ka ba dito para kumain lang ng kumain? Di ba? If you don't know your calling, you do things not in line with your calling. Di ba? Parang ano yan eh. Para kang tinatawag na sasabihin natin yung kanilang mga gamit na binabanggit ko, no? Mali
ang sarili mo na ginagamit sa maling bagay. Halimbawa, hindi ka tinawag para maging drug addict. Hindi ka tinawag para maging sugarol. Hindi ka tinawag para maging babaero. Tinawag ka ng Diyos, binago ka ng Diyos to change the lives of other people. So you are a life changer. Ang isang hindi nakita yan, mali ang ginagawa. Mga kapatid, mali ang ginagawa. Kaya walang accomplishment ang kanyang buhay. Walang accomplishment ang kanyang buhay. Kaya tandaan natin, kahit ang mga bagay dito na ating ginagamit, may identity yan. Ginagamit siya sa angkop, kaya naging excellent ang gamit na yan. Kaya ganun din ang pagkatao natin. You know your identity. Kaya ako'y natutuwa pag may nakita akong talagang gamit na gamit siya ng Lord, natagpuan na niyang identity niya. Kilala na niyang sarili niya. At hindi niya inuubos ang oras niya sa gawain ng mundo. Bagkus talagang buhos ang panahon niya sa Lord. You are not called just to gain more wealth. Mga kapatid, you are not called just to work and die. You are called by God to be a discipler so that you can disciple other. You are called by God to be a pastor, to shepherd the flock. So dapat alam natin yun, na pag binago ka ng Diyos, God will open your spiritual eyes at gagamitin ka niyan. You are called to be a primary, a 144, a 1728. Kaya tingnan ninyo, kahit sa mga primary, mga 144, kapag hindi nila alam ang identity nila, saan ka nakakita? Primary, hindi prayerful. Primary, hindi nagdi-devotion. Saan ka nakakita? Primary, hindi nagwi-win souls. Kaya pag hindi mo ginagawa yon, vacuum ka, iba ginagawa mo, wala kang fulfillment. So it's not about the title. Sa nakakakita, pastor, pero walang ginagawa. Di po ba? So, everything is not about title. How you function, how you operate according to your identity. Mga kapatid, di ba? Ang pastor, nag-i-equip. Hindi ka singer. Hindi ka dancer. Equip people. Di po ba? If you are a disciple, disciple people. If you are a leader, lead people. You know your identity dapat. So, sa mga nanay natin dati, mga misis, akala nila tinawag sila maglaba hanggang mamatay. Ngayon, ang mga nanay, hindi sila pala naglalaba, hindi lang sila tagalinis ng bahay, tinawag pala sila ng Diyos para maging cell group leader. Ayon. So, hindi ka tinawag hindi ka nag-asawa para maging lusyang ka at diyan ka na lang sa bahay, kundi tinawag ka ng Diyos bilang mabuting may bahay at mabuting cell leader at maging leader of leaders. Saan ka nakakita? Senior citizen, 80 years old. Yung mother ko at ang iba pang primary, mga senior citizen. Biro mo, marunong na sa gadget. Why? Because they understand the vision. And hundreds of people ang naabot nila. Senior citizen yon. Because they know their identity. Ganon din, ang kabataan puro porma. No? Puro lang porma. Maraming kabataan na ganon. Nanliligaw pero wala namang kinikita. Mga teenagers sa ngayon, maraming nagpapasikat na didisgrasya. They don't understand their identity. Kaya maraming taong mapapahamak if you don't know your identity. Like sinasabi ko palagi, teenagers sa ngayon, alam yan ng government, number 1, marami ngayon ang early pregnancy. Kahit ang gobyerno hindi yan malutas. Malulutas lamang yan kapag ang tao ay lumapit sa Diyos. Mga kapatid. Kaya bihira sa kabataan ngayon na dinampot para gamitin ng Diyos. Ang karamihan ngayon, they allow the darkness na gamitin sila. Kaya maraming mga teenager ngayon, bata pa,
kumbaga may responsibilidad na, nanay na, tatay na, walang trabaho, hanggang sa wala ng makikitang trabaho, wala nang makain, magnanakaw. Ang iba, para makalaya sa matinding dagok ng problema na hindi nila kaya, magdadrug sila. So napapahamak. That's the importance of knowing your identity. Kaya nga si Pablo, alam niya, kala niya killer siya. Yun pala, called siya as an apostle, kaya kahit sa bilangguan siya, nangangaral siya. Kasi alam niya, tinawag ako na apostoles, a missionary. Kaya ginawa ni Pablo ang ginagawa niya. So, hindi mo inuubos ang lakas mo sa paglilinis ng bahay. Biro mo, araw-araw ka linis ng bahay. Araw-araw ka maglalaba. Pero hindi mo alam, hindi ganun palang layunin ni Lord. May nag-abot sa iyo, nakita mo, maliit na parte lamang yan, gagamitin ka ni Lord. So, lumalawak yung horizon ng buhay mo. Lumabas ka sa mundo na puro lang sa bahay, at nakita mo, marami ka parang tao na abutin din. No? Kasi marami ngayon self-centered eh. Kaya nga, you know, lahat tayo na nandito ngayon, kayong nabuksan, you are called by God. Bakit nabuksan ka? Kaya lang, you must identify yourself. I am called as a listener ba? Wala naman yan sa Bible eh, na tinawag ka para tagapakinig lang. Nakinig ka, nagpahubog ka, nagpa-train ka, para ikaw ay maging disciple at nagpa-disciple ka para ikaw maging leader. And if you understand your journey, hitik ka sa bunga. At may achievement ka, not because na may work ka, na kumikita ka ng malaki. Kakaiba yung achievement na may nabagong buhay dahil sa iyo. You are a life changer. You are called to change the lives of people. Not focus ka lang sa pamilya mo. Nakita mo, hindi lang pala ako pang pamilya, hindi lang pala ako dapat maghatid ng mga sweldo ko sa bahay. Gagamitin din ako ng Diyos ang pamilya ko na magbago din ang buhay ng marami. Yun ang achievement. You know your calling. Nakita niyo mga kapatid? That's very important. Kaya ngayong umaga, discover yourself. Saan ka ba tinawag? Diba? Tinawag ka ba para sirain ang buhay ng ibang tao? Diba? Kaya yung mga chismosa, mga chismoso, yung mga naninira, even inside, outside sa ngayon, yung nagbabantay lang ng may maakusa sa kapwa, they don't know why they exist. They don't understand their identity. But if you understand your identity, dyan ka lang sa journey na yan. Diba? Lifetime yan, forever yan. Kaya dito nakikita natin, marami dito, 8 hours nag-work, may pamilya pa sila, may pinapalaki sila mga anak, pero yung bahagi ng calling nila, hindi nila pinabayaan. They are a leader of leaders. At lalo silang binibless ni Lord. Kasi nakita ni Lord, ginagampanan niya ang kanyang calling. Ayon. So knowing your calling is knowing your identity. Mga kapatid. Like what I said, bakit kaya may mga tao na sinisira na buhay nila? They don't know their identity. They don't know their calling. Kaya mapalad kayo na nandito ngayon sa online. No? Even in online, you worship God because you know your identity. You are a child of God. Nakita niyo mga kapatid, you are a disciple, you are a leader, you are a pastor of pastors. Diba? At masarap kaya na makita mo yon. Nanggaling yan sa Diyos, kapatid. Nanggaling yan sa Diyos. Kaya dapat maintindihan natin. Kaya si Pablo, dito lang sa verse 1, punong-puno na to ng identity ni Pablo eh. Sabi niya, a bondservant of Christ Jesus, called as an apostle. Then the third, set apart for the gospel of God. Pag sinabi mo set apart, ibinukod para sa mabuting balita ng Diyos. Kita niyo mga kapatid? Alam ni Pablo, kaya si Pablo yun ang galawan niya. Kaya anong sabi niya sa Romans 1:16? Pag binasa mo yan, I am not ashamed of the gospel. For it is the power of God for salvation to the Jew first and also to the Greek. See,
Bakit si Pablo walang pahinga sa pagpahayag ng gospel? He knows. He was set apart for the gospel. Binukod ako para ipangaral ang mabuting balita. Kita niyo mga kapatid? Kaya kahit sa bilangguan siya, ang mga prisoners na kasama niya, kahit sundalo na convert dahil sa kanya, hindi siya tumigil sa pagpabahagi ng mabuting balita. Kaya ang online platform is a blessing to all of us. Maraming nakakilala sa Lord. Palagi narinig ko mga testimony sa 3 minutes video. Why? There is power in the gospel. Ang gospel nagbabago ng buhay yan. Kasi ang loob ng gospel is Jesus Christ. Gospel means good news. Na si Kristo ang pag-asa sa walang pag-asa. Si Kristo ang kagalingan sa mga may sakit. Si Kristo ang restoration sa mga sirang relasyon. Si Kristo ang nagbabalik ng mga nawala sa iyong kayamanan. Kaya mapapansin natin may mga testimony na na-bankrupt, na investment scam siya, at nakita niya na dinidiyos ko kasi yung pananalapi. Bumalik kay Jesus Christ, nire-restore ni Lord ang lahat. Mga kapatid, that's the gospel. At ikaw, tandaan natin, you are set apart for that. Binukod ka ng Diyos. Parang kamatis, no? O kaya mga prutas. Dinampot ka ng Lord para may special kang gagawin. Ayon. Ang ibig sabihin nun, set apart. Para saan? For the gospel. Kaya nakita natin mga kapatid, importante na malaman mo na hindi aksidente na ikaw ay mag-share ng gospel. Kasi ikaw ang beneficiary ng gospel. Na bago ka rin sa gospel. Imagine that kung walang continuity ang pagpapahayag ng gospel, kawawa ang next generation. Marami ngayong mga bata, they don't know about the gospel kasi ang parents, they don't know also the gospel. Kaya nga mahalaga ang discipleship sa time natin sa ngayon. Ang parents dapat na di-disciple para ang parents siya mag-paabot ng gospel sa anak. Di po ba? Ang huhusay ng mga bata ngayon sa English. No? Mahihilo ka sa mga English na kanilang mga sinasabi. Silang pa sila mga kapatid. At hindi na tayo magkakaintindihan. Pag tinagalog sila, titingnan ka lang. Di po ba? Kasi grabe na ngayon ang technology. So kahit anong edukasyon ang ibigay sa mga bata, kapag wala yung gospel, sablay yan. Kapatid. Hindi yan, it's not about intellectual or what, na magagaling, mahusay. Nahatiran nyo ba anak nyo ng gospel? They really understand Christ. Alam ba nila ang tungkol sa kaligtasan? Alam ba nila ang tungkol sa paggalang sa parents? Di po ba? So mahalaga ang bata ay nahatiran natin ng gospel. All of us, parents, mga single dyan, ano man ang status ng buhay natin, if you really accept Christ and genuinely converted through the Lord Jesus Christ, always put this in your mind. Binukod ka na para sa mabuting balita. Kaya huwag ka nang gumawa ng mga bagay na hindi pinagagawa sa iyo ng Diyos. Because you are the one who delayed the gospel. Bakit wala kang na-reach out? Naglalaro ka pa eh. Bakit wala kang na-reach out? Nanliligaw ka pa eh. Bakit wala kang na-reach out? Puro kagala eh. Di ba ba? Bakit wala kang na-reach out? Sobra kang obsessed sa bahay nyo, sa kalilinis. Di ba ba? Ibig sabihin, isa sa ultimate priority ng lahat na nakakilala kay Lord, preach the gospel. Because gospel is your ultimate priority. Be a gospel bearer. Speak about the gospel. Because God set you apart for the gospel. That is your identity. No? Kaya palagi kong sinasabi sa atin dito, mga empleyado karamihan dito sa atin. May mga empleyado, ang iba may mga business sila, pero bakit sila nagiging fruitful? At hindi mo marinig sa kanila kasi, Pastor,
Alam mo naman, ang oras ko sa ibang bansa, mahirap, may amo ako, hindi ako pwede mag-share. Magtataka ka. Marami na silang na-reach out through online platform. At yun ang kanilang ginaid na umuwi sila dito para lang i-bless nila yung kanilang mga delegates. Why? They really understand that they are set apart for the gospel. Binukod ka ng Diyos. Ang sarap malaman na you know your identity like Paul. Kaya si Pablo walang tigil sa pangangaral ng salita ng Diyos. At dapat makikita yan sa ating lahat. Na naintindihan mo, kabataan ka man, nanay ka man, tatay ka man, hindi ka pala binukod para mag-accumulate lang ng wealth. Hindi ka pala binukod para lang mag-asawa. That's the end of everything. Hindi ka pala binukod, kapatid, para mabuhay lang sa mga chismis, sa mga paninira sa kapwa. Binukod ka for the gospel. You are the bearer of the good news. Lumalabas sa bibig mo palagi, may pag-asa, kay Kristo tayo lumapit. Sa government natin ngayon, mukhang nagkakaroon na ng awayan. Hindi na naisip ang kalagayan ng mamamayan. Pero ikaw, nakapokus ka sa gospel. Because the solution of our government is the gospel. The solution of our government today is the good news. Lahat dapat kay Kristo lumapit. Even all the leaders, political leaders. Ang solusyon sa pamilya natin is the gospel. Kaya the good news is the Lord Jesus Christ. Ang mga sirang relasyon, ang sirang masasabi nating buhay, ang kawalan, kakapusan, karamdaman, the only answer, magkaroon tayo ng faith sa salita ng Diyos, sa gospel. Dahil ang gitna ng gospel na yan, si Jesus Christ. Kaya narito tayo ngayon. The center of this message is about Jesus Christ. Ang sentro ng mensaheng ito, mga kapatid, kaya maraming binago ang buhay dito. Ang mga taong empty, ang mga taong uhaw, sabik, niyapos nila to. At marami dito na-restore ang pamilya. Maraming kabataan na bago buhay. Mga nanay na maraming kautangan na-restore. Mga klase ng mga tao na hindi nila alam ang kanilang destiny, nilagay sila sa tamang destiny, sa tamang journey ng buhay. Because they understand the identity. Naintindihan nila yung identity nila. Kaya, mahalaga itong ating pinag-usapan. Kaya ito yung number 3, set apart for the gospel of God. Okay? Very clear yan. You are set apart for the gospel of God. Kaya naway sa umagang ito, as we enter the last month of the year, you know your identity. Huwag kang kumbaga, hindi ka dapat gumalaw sa hindi naman identity mo. Dapat gumagalaw ka ayon sa identity mo upang hindi masayang ang oras, panahon mo sa mundong ito. At palagi kang ibibless ni Lord because you operate according to your identity. Like Paul, a bondservant of Christ, called as an apostle, set apart for the gospel of God. At dapat ito din ang makita sa atin. Binukod ka, special ka para gampanin ang pinagagawa ng Diyos sa atin. Kaya sa ating pagtatapos, operating in alignment with your true identity means you are not wasting your life. Di ba ang sarap? Nag-ooperate ka everyday, hindi ka suntok sa buwan. Hindi nasasayang yung buhay mo. Wala kang regret someday. Kasi may ginagawa mo ayon sa identity na binigay ni Lord sa iyo. Sabi nga dito, God created your identity so you can live in harmony with who you are. Diba? Kumbaga, hindi ka tinawag para maging lasinggero, sugarol, babaero, tinawag ka para sa Diyos na magamit ka niya. And not understanding ito, ang hindi pagkaunawa, not understanding your identity,
will lead to wrong achievements and hollow success. So, ibig sabihin, akala mo tama yung narating mo, nakita mo, hindi pala siya real. Wala siyang value, wala siyang worth. Yun ang hollow success. Pag sinabi hollow success, hindi tunay na may halaga ang tagumpay na nakamit mo. That is why it is very important na we must align our lives according to our identity given by God. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, bago tayo dumako sa closing prayer, we celebrate the one who restore our identity, and that is Jesus Christ. We have our communion today, mga kapatid. Kaya sa oras na ito, ating kunin ang ating mga tinapay at ang ating mga alak sa ating mga tahanan. Because of Jesus Christ, we know how to operate now. Tinawag ako, pinili ako ng Diyos para maglingkod, gamitin ako kasama ang mga mahal ko sa buhay. That is in Romans chapter 1 verse 1. Kaya kunin natin ngayon, we will celebrate ang ating mga tinapay sa bahay na inihandaan para sa ating communion. Sige po, hawakan natin yung ating mga tinapay. Ang Panginoong Jesus, nung siya ipagkanulo, dumampot siya ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng saro at sinabi, ang sarong ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa sarong ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sama-sama nating sambahin ang Panginoon. CGS Philippines Worship Team, sabayan po natin. Who might at the highest king, who dwelleth above? I was lost, but he brought me in. Oh, his love for me.
Let us pray. Father God, maraming salamat sa paalala mo sa amin na we must know our identity so that we know how to operate here on earth. Na sa aming galaw, sa aming pamumuhay, sa aming mga everyday living, we operate according to our identity. Na we are called, we are set apart for the glory of your name. I pray na hindi namin sasayangin ang buhay na binigay mo sa amin because we operate according to our identity like Paul. Bless all of us today, O God, in the name of the Father, the Son Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you and God bless po sa ating lahat. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people, even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our lot project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless.